Kabanata 2201. Mabilis na naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng Starry Sky Battlespace sa pamamagitan ng paggabay ni Oscar. Hindi tulad ng ibang mga lihim na lugar, ang Starry Sky Battlespace ay nagsisilbing isang natatanging panahon ng biyaya para sa 13 estado ng Blue Realm. Tanging ang mga pinakatanging henyo lamang, at yaong itinuturing na mga pinagpala ng kapalaran ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Ayon sa mga sabi-sabi, may kaugnayan nito sa pagka-Diyos. Ang Starry Sky Battlespace ay isang relikya na nilikha ng mga sinaunang celestial na minsang bumaba sa mundo. Sa loob nito ay may napakaraming kasulatan ng pilosopiya, kaya isa ito sa pinakamainam na lugar sa Blue Realm upang maunawaan ang mga daan ng langit. Bukod pa rito, ipinasa ito sa iba't ibang panahon at naglalaman ng hindi mabilang na bihirang mga kayamanan, pati na rin ang iba't ibang antas ng mga pagsubok. Ang matagumpay na pagdaig sa mga hamon na ito ay nagbibigay daan upang maitala ang pangalan ng isang tao sa kasaysayan. Nagpasalamat si Severin kay Oscar sa detalyadong paliwanag tungkol sa Starry Sky Battlespace. Nagpasalamat siya at sinabi na isa sa alang-alang niya ang payo. Bilang tugon, pinayuhan siya ni Oscar na huwag makaramdam ng labis na pressure at maghinay-hinay lamang. Ang hindi inaasahang tagumpay ni Severin sa paligsahan ng sekta ay lumampas sa inaasahan ni Oscar. Alam niyang ang paglalagay ng mas malaking pressure kay Severin ay maaaring magdulot ng kabaligtarang epekto, kaya pinili niyang huwag na itong pagtuunan pa ng pansin. Bagaman ang Starry Sky Battlespace ay isang lugar na pinagtitipunan ng mga henyo mula sa buong Blue Realm, wala namang dapat ikatakot si Severin dahil ang kanyang kakayahan ay katumbas na ng ilan sa mga tao mula sa Midland. Ang pangunahing layunin ni Oscar sa pagpapapasok kay Severin sa Starry Sky Battlespace ay upang palawakin ang pananaw nito at makabuo ng ugnayan sa mga pambihirang tao mula sa Midland. Sapat na iyon upang ihanda siya para sa mga darating panghamon. Matapos ibigay kay Severin ang kinakailangang gabay, umangat si Oscar sa himpapawid at idineklara na tapos na ang paligsahan ng sekta. Pagkatapos nito, nagbago siya bilang isang agos ng liwanag at naglaho sa kalangitan. Bumaba naman sina Miles, Daniela, at ang iba pa mula sa himpapawid upang batiin si Severin. Masayang pinuri si Severin sa pagkamit ng unang pwesto at binati siya. Inamin ng ilan na nagulat sila sa naging resulta. Ngumiti si Severin at nakipagpalitan ng magagalang na usapan sa kanila bago siya nagpaalam. Pagbalik niya sa viewing platform, agad na lumapit sina Diane at ang mga babae kay Severin. Lumapit si Diane na halatang nag-aalala at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang iba pa niyang mga asawa ay may kaparehong nag-aalalang ekspresyon, dahil alam nilang karaniwan ang mga nakamamatay na sugat sa mga Paragon level na practitioner. Ngumiti si Severin at tiniyak sa kanila na ayos lang siya. Nang marinig ang kanyang assurance, gumaan ang pakiramdam ng mga babae at nagpatuloy silang masayang nakipagkwentuhan sa kanya. Napangiti si Severin ng bahagya at iminungkahi na ipagpatuloy na lamang nila ang usapan sa Pearlite Island. Pinangunahan niya ang grupo, at nagbago silang lahat bilang mga agos ng liwanag na naglaho sa abot tanaw. Si Carl, na nawalan ng malay, ay nagising lamang makalipas ang matagal na panahon matapos umalis si Severin. Nang malaman niya ang tungkol sa tagumpay ni Severin at maramdaman ang pinsala na tinamo ng iba't ibang bahagi ng kanyang pagkatao, dumilim ang kanyang mukha at napuno siya ng galit at hinanakit. Sinisi niya si Severin sa pagkawala ng pagkakataong iyon at nanumpang maghihiganti balang araw. Ang kanyang nakamamatay na aura ay halos magpakita, na nagdulot ng biglaang pagbaba ng temperatura at pagbuo ng malalaking kristal na yelo sa paligid niya. Matapos ang sandaling iyon ng walang kontrol na galit, napansin ni Carl ang mga matang nakatingin sa kanya ng mga nakapaligid na disipulo kaya agad siyang umatras at umalis. Marami sa mga nanunood ang umiling sa kanyang pagtangging tanggapin ang pagkatalo. Maaaring siya ang unang core disciple, ngunit kahit ang lakas ni Carl ay may hangganan. Isang malaking kahihiyan ito para sa isang muling isinilang na makapangyarihang nilalang tulad ni Carl na matalo ng isang taon pa lamang kasama nila. Hindi na nila itinuturing na henyo si Carl. Para sa kanila, si Severin ang tunay na henyo. Ang pagpatay kay Riley at pagkatalo kay Carl ay higit pa sa sapat upang maging tanyag siya sa South Sky. Si Carl, na hindi pa nakakalayo,
ay sumabog sa galit nang marinig ang sinasabi ng mga disipulo tungkol sa kanya. Sa tindi ng galit, umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan at siya ay dumura habang nanunumpang maghihiganti balang araw. Ito ang kauna-unahang matinding kabiguan na naranasan niya mula nang siya ay muling isinilang. Sa kabutihang palad, minana niya ang matatag na kalooban mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang makapangyarihang Royal Paragon, kaya mas madali niyang natanggap ang pagkatalo. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, agad siyang pumasok sa seclusion. Samantala, umalis na sina Severin at ang kanyang mga kasama sa arena at bumalik sa Pearlite Island. Sa loob ng bakuran, sinimulan ni Severin na suriin ang mga gantimpala mula sa paligsahan. Nakakuha siya ng ikapitong antas na medium rank na espiritual na tableta, isang espiritual na kayamanang may mataas na kalidad, at pagkakataong makapunta sa Midland. Ang lahat ng ito ay mahalaga at napakalaking pakinabang. Ang token ng Gronde 1 Sacred Land ang pinaka nagpasaya kay Severin. Nang ipaliwanag ni Oscar na maaari siyang magsama ng 20 tao patungo sa Gronde 1 Sacred Land, agad niyang naisip na isama ang kanyang mga asawa pati ang grupo ni Woolrich. Sabik na tuklasin ang kung ano ang nasa loob ng Midland, nais ni Severin na maabot ang ikalimang antas ng Paragon sa lalong madaling panahon. Ipinakita niya sa lahat ang sibat na may kuryenteng enerhiya at sinabi na dahil mayroon na siya ng Wildfire Sky Soil Zenith, nais niyang ibigay ang sandatang iyon sa isa sa kanila. Bagaman isang pambihirang sandata ang sibat, hindi ito gaanong kinahihiligan ni Severin dahil mayroon na siyang mas mahusay na mga sandata. Bukod pa rito, mas nakahilig siya sa mga teknik ng espada, kaya mas pinahahalagahan niya ang mga espada kaysa sa mga sibat at lance. Naglaway sina Felipe at ang iba pa sa sandata, ngunit ang ilan sa mga dating elder ng Sky Blue Sect ay walang interes dito dahil mababa pa ang kanilang antas ng cultivation. Bilang mga perfect stage level 4 Supreme Saints, hindi pa sapat ang kanilang lakas upang magamit ng lubos ang espiritual na kayamanan. Dahil dito, si Felipe ang nagsalita at nagmungkahi na mas mabuting ibigay na lamang ito ni Severin sa isa sa kanyang mga asawa. Dahil tumanggi si Felipe, ibinaling ni Severin ang kanyang atensyon kina Diane at sa mga babae. Bago pa siya makapagsalita, nagmungkahi si Gilda na si Diane ang dapat tumanggap nito dahil siya ang may pinakamataas na antas sa kanilang lahat at siya rin ang may pinakamataas na ranggo sa paligsahan. Sumang-ayon si Sheila at sinabing karapat-dapat talaga ito kay Diane. Nagpahayag din ng pagsang-ayon si Sofia at sinabing wala siyang tutol dito. Dahil sa kanilang nagkakaisang desisyon, agad na iniabot ni Severin ang sibat kay Diane. Nagpasalamat muna siya sa ibang mga babae bago humarap kay Severin at magpasalamat din sa kanya. Ang puno ng pasasalamat na ekspresyon ni Diane ay nag-iwan kay Severin na walang masabi. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagsasabi na ngayong tapos na ang paligsahan, balak niyang lumahok sa Starry Sky Battle Space sa susunod na buwan at maghahanda pa siya ng mas maraming tableta para sa kanilang lahat. Ayon sa mga patakaran ng sekta, tanging ang 5 nangungunang disipulo lamang ang maaaring makapasok sa Starry Sky Battle Space. Hindi mabilang na mga henyo ang maglalaban-laban para sa pagkakataong maabot ang pagka-Diyos, at madalas ay mabagsik ang nagiging resulta ng labanan. Ang mga mas mababa pa sa antas ng Paragon ay wala man lang karapatang pumasok sa lugar na iyon. Dahil dito, binalak ni Severin na gamitin ang panahong iyon upang gumawa pa ng karagdagang mga tableta para kay Diane at sa iba pa. Layunin niyang maabot ang ikalimang antas ng Paragon bago pumunta sa Midland, at mahalaga ring matiyak na hindi gaanong nahuhuli sa kanya ang lakas ng kanyang mga kasama. Nang marinig ang plano ni Severin na muling pumasok sa seclusion, nagpakita ng bahagyang tampo sina Diane at ang iba pang mga babae. Mula nang sumali si Severin sa Gronde 1 Sect, palagi na lamang siyang nasa seclusion, na gumagawa ng mga tableta, o nag-aaral ng iba't ibang teknik. Gayunpaman, lahat sila ay mga babaeng may unawa at alam nilang ginagawa ni Severin ang lahat ng ito upang maging mas malakas at balang araw ay maprotektahan sila. Pagkatapos nito, diretsahang nagmungkahi si Diane na magdaos muna sila ng barbecue upang ipagdiwang ang tagumpay ni Severin sa paligsahan. Agad itong sinuportahan ng lahat, at para kay Severin, isang kaaya-ayang pagbabago ito sa kanilang nakasanayang gawain. Tutal, ang pagkakaroon ng pwesto sa Midland ay talagang karapat-dapat ipagdiwang.
Kinabukasan ng umaga, lumabas si Severin mula sa silid ni Diane na pakiramdam ay sariwa at puno ng sigla. Pumunta siya sa bakuran, na nagpaaraw sandali, at naghugas ng mukha sa balon bilang paghahanda sa pagpasok muli sa seclusion. Habang papunta na siya sa kanyang training room, may isang masiglang tinig na umalangaw-ngaw mula sa labas ng Pearlite Island. Tinatawag siya ng tinig at tinatanong kung naroon siya. Tumingin si Severin sa direksyon ng tinig at nagulat nang makita sina Raymond at Celeste. Dahil sa kanilang hindi inaasahang pagbisita, lumabas siya sa barrier at agad na lumitaw sa tabi nila. Dahil sa pag-usisa sa dahilan ng kanilang pagpunta, tinanong ni Severin kung ano ang sadya ng dalawa sa araw na iyon. Dahil hindi naman siya gaanong nakihalubilo sa kanila noon, bahagya siyang naguluhan sa kanilang pagbisita. Napangiti si Raymond ng bahagya at sinabi na ang pagiging senior ay dapat nakabatay sa tagumpay, at ngayon na nalampasan na sila ni Severin sa antas, sila na ang mga junior nito. Sumang-ayon si Celeste at sinabing dapat na silang tawaging mga junior dahil hindi na siya karapat-dapat na ituring na senior. Pareho silang nakaramdam ng pagkailang sa pagtawag na senior ng isang taong nagawang talunin ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni Carl. Naintindihan ni Severin ang kanilang nararamdaman at tumango. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang sadya nila bilang kanyang mga junior, nais niyang dumiretso na sa punto dahil alam niyang may pakay ang kanilang pagbisita. May bahagyang naiilang ng ngiti si Raymond habang nagpapaliwanag na naroon sila upang pag-usapan ang tungkol sa Starry Sky Battle Space. Ipinagpatuloy naman ni Celeste ang kanyang sinabi. Dahil si Severin ang mangunguna sa 5 nangungunang disipulo ng sekta, may ilang bagay silang nais talakayin kasama niya, wika niya sa malumanay na tinig. Agad na inimbitahan ni Severin ang dalawa papasok sa Pearlite Island. Pagdating nila sa loob ng pangunahing bulwagan, mabilis na naghain si Emery ng mainit na tsaa para sa kanila. Matapos humigop ng tsaa, tumingin si Severin kay Celeste at nagtanong kung ano ang nais nitong pag-usapan. Ibinaba ni Celeste ang tasa ng tsaa at diretsahang nagsalita. Ayon sa kanyang nalaman, ang mga henyo mula sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky ay magtitipon sa Starry Sky Battle Space. May 2 tao raw na kailangang pag-ingatan ni Severin. Ang una ay si Simeon, ang junior sect leader ng Dayform sect. Isa siyang pambihirang henyo na sinasabing may divine constitution. Sa edad na 5 taon, nakuha niya ang pamana ng isang sinaunang Thunderbolt wielding Supreme Paragon sa Lightning Pond ng Dayform sect. Ang kanyang espesyalisasyon ay ang 5 Thunderbolt Creation. Ang ikalawa naman ay si Kali mula sa Marver sect. Sinasabing mayroon siyang Moonlight Constitution at umabot na sa 2nd antas ng Paragon. Dagdag naman ni Raymond na napatay ni Severin si Uzer ng Dayform sect, kaya maaaring pag-initan siya ng mga tulad ni Simeon sa loob ng Starry Sky Battle Space. Bahagyang itinaas ni Severin ang kanyang kilay matapos marinig iyon. Bagamat itinuturing na mabigat na kalaban si Simeon, hindi ito ikinabahala ni Severin lalo na matapos niyang talunin si Carl. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ngumiti siya at nagpasalamat sa paalala ng dalawa. Tumango si Celeste at may bahagyang ngiti sa labi habang nagpapatuloy. Bukod sa pagbibigay ng babala tungkol sa maaaring mangyari, nais din daw niyang humingi ng isang pabor. Tinanong ni Severin kung ano iyon. May maganda siyang impresyon kina Raymond at Celeste matapos silang magsama sandali sa Arctic Heights. Pagkatapos ay ipinaabot ni Celeste ang kanyang kahilingan. May isang hinahanap-hanap na 7th antas na halamang gamot sa Starry Sky Battle Space na tinatawag na Pathfinder Fruit. Isa itong mahalagang sangkap sa paggawa ng 7th antas na Pathfinder Peel. Nais niyang humingi ng tulong kay Severin upang makuha ang prutas na iyon. Kasabay nito, naglabas siya mula sa kanyang storage ring ng isang pulang prutas na kasing laki lamang ng hinlalaki. Ipinaliwanag niya na ito ay 1,000 taong gulang na 7th antas na prutas na tinatawag na red berry. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng martial soul at iniaalay niya iyon bilang tanda ng kanyang mabuting hangarin kapalit ng tulong ni Severin. Bahagyang nagulat si Severin nang marinig ang tungkol sa Pathfinder Fruit. Hindi niya inasahang may ganoon kahalagang bagay sa loob ng Starry Sky Battle Space. Ang sinumang makakakain nito ay magkakaroon ng pagkakataong maunawaan ang dakilang landas ng cultivation,
At ang epekto nito ay halos kapareho ng Enlightenment Stone na ginamit niya noon. Higit sa lahat, kapaki-pakinabang ang prutas na ito kahit sa mga practitioner na mas mababa pa sa antas ng Paragon. Dahil dito, labis itong hinahangad. Gayunpaman, bilang isang level 9 Supreme Saint, halos wala ring tsansa si Celeste na makuha ang prutas na iyon. Pinag-isipan ni Severin ang kahilingan ni Celeste at kalaunan ay inilagay niya ang red berry sa kanyang storage ring. Ipinangako niyang kukunin niya ang Pathfinder Fruit para sa kanya. Ang pagkakaroon ng Pathfinder Fruit at ang paggawa ng Pathfinder Peel ay magiging malaking tulong sa pagpapabilis ng pag-unlad ng kanyang mga asawa. Makakatulong din ito upang maabot ni Severin ang ikalimang antas ng Paragon sa lalong madaling panahon at tuluyan na siyang makapunta sa Midland. Kabanata 2205. Nagpakita si Celeste ng masayang ngiti nang matanggap niya ang pagsang-ayon ni Severin. Bilang isang 6th grade high rank na alchemist, lalo pang tumindi ang kanyang dedikasyon sa alchemy matapos siyang matalo ni Severin sa Alchemy Tower, at mas pinagtibay niya ang kanyang kakayahan upang subukang makasabay sa antas ni Severin. Nagbigay ang Starry Sky Battlespace ng isang napakahalagang pagkakataon para sa kanyang pag-unlad. Ang Pathfinder Fruit ay magbibigay daan sa kanya upang makagawa ng isang batch ng 7th grade Pathfinder Pills, na magagamit niya upang umangat ang kanyang attainment at malinis ang mas matataas na palapag ng Alchemy Tower. Matapos makita ang kasiyahan ni Celeste, ibinaling ni Severin ang kanyang pansin kay Raymond at nagtanong kung ano naman ang kanyang kahilingan. Napangiti si Raymond at kinamot ang kanyang ulo na may bahagyang hiya, sabay sabing na halata pala siya. Tumayo siya na may seryosong ekspresyon at magalang na yumuko kay Severin. Tulad ng inaasahan, mayroon din daw siyang pabor na nais hingin. Mayroon siyang isang treasure map ng Starry Sky Battlespace, at ayon sa mga sabi-sabi, ang mapa raw na ito ay maaaring magturo ng daan patungo sa immortalidad. Ikinwento ni Raymond na ang kanyang mga ninuno ay nakadiscover ng isang lugar na may mga nakatagong kayamanan sa loob ng Starry Sky Battlespace ilang siglo na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, nabigo silang makuha ang kayamanan dahil sa mababanggas na mga halimaw at napilitan silang umatras. Ang nagawa na lamang nila ay itala ang kanilang dinaanan sa isang mapa, at umaasang ang mga susunod na henerasyon ay magagawang ipagpatuloy at tapusin ang hindi nila nagawa. Nang tuluyang mapunta ang mapa kay Raymond, masusi niya itong pinag-aralan at napagpasyahan na maaaring umantong ito sa isang kayamanang may kaugnayan sa pagka-Diyos. Dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas, ibinahagi niya ang mapa kay Severin at humingi ng tulong. Nagulat si Severin sa paglitaw ng mapa ng Starry Sky Battlespace at may pag-uusisang nagtanong kung ganoon ba siya talaga pinagkakatiwalaan. Napangiti si Raymond ng mapait at nanahimik sandali. Kalaunan ay sumagot siya na oo, nagtitiwala siya. Sa totoo lang, wala na siyang ibang pagpipilian. Tanging ang 5 nangunguna lamang sa paligsahan ang papayagang makapasok sa Starry Sky Battlespace, at walang duda na si Severin ang pinakamalakas sa kanila. Bilang isang level 9 Supreme Saint, batid niyang maaaring hindi sapat ang kanyang lakas upang harapin mag-isa ang mga posibleng panganib sa loob. Bukod pa rito, nag-aalinlangan siyang humingi ng tulong kay Carl, dahil hindi mahulaan ang kilos nito bilang isang muling isinilang na makapangyarihang nilalang. Walang kasiguruhan kung hindi siya basta alikuran o traidorin nito. Dahil sa lahat ng iyon, napagpasyahan niyang ang pakikipagtulungan kay Severin ang pinakamainam na opsyon. Dalawang bagay ang nakaimpluwensya sa kanyang desisyon, ang dati nilang pagtutulungan sa Arctic Heights, at ang neutral na relasyon niya kay Severin. Kaya matapos pag-isipang mabuti ang lahat, pinili niyang ipagkatiwala kay Severin ang kaalaman tungkol sa treasure map. Inalis ni Raymond ang natitira pang pag-aalinlangan sa kanyang isipan at sinabi na kung may tunay mang pagkakataon na maging isang celestial, hindi niya iyon magagawa ng mag-isa. Kung sakaling espiritual na mga kayamanan at bihirang mga halamang gamot lamang ang matuklasan, makikinabang pa rin siya sa pakikipag-alyansa kay Severin. Nasaksihan na niya ang pambihirang lakas ni Severin, bukod pa sa pagiging disipulo nito ng Grundy Uno Sacred Land. Ang immortalidad ay maaaring maging realidad para kay Severin sa loob lamang ng 100 taon, at ang mga karaniwang bagay ay hindi na makakahuli ng kanyang pansin.
Halos mapatawa si Severin sa papuri ni Raymond, ngunit kinilala niya ang katotohanan sa mga salitang iyon. Sa katunayan, kahit pa ilatag sa harap niya ang mga star grade na teknik, uunahin pa rin niya ang mas mataas ang kalidad at higit sa lahat ay ang mga angkop sa kanya. Dahil hindi na gaanong nakakakuha ng interes ni Severin ang mga espiritual na kayamanang may mataas na kalidad, natural lamang na wala na siyang gaanong pagpapahalaga sa anumang mas mababa pa rito. Hindi rin siya gaanong interesado sa mga espiritual na halamang gamot, maliban na lamang kung ang mga iyon ay mas bihira at mas mahalagang ikapitong antas. Sandaling nag-isip si Severin, saka tumanggo ng may ngiti at nagsabi na dahil sa malaking tiwalang ibinigay sa kanya, nararamdaman niyang obligado siyang tumulong. Gayunpaman, nilinaw niya na kung may tunay ngang pagkakataon para sa immortalidad, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang lahat upang makuha iyon. Nawala ang tensyon sa mukha ni Raymond nang marinig iyon. Napatawa siya at nagsabing wala siyang inaasahan na mas mababa pa roon. Aminado siyang ang isang tulad niya ay mahihirapang makipagsabayan sa marami pang ibang henyo. Alam niya ang sarili niyang limitasyon at batid niyang ang Starry Sky Battlespace ay dinarayo ng mga henyo mula sa 13 estado ng Blue Realm. Kahit gaano pa siya katalentado, palaging may mas nakahihigit sa kanya. Dahil halos maayos na ang lahat sa Pearlite Island, nagpaalam si Raymond. Sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa kanyang isla at tingnan kung makakagawa siya ng anumang breakthrough sa loob ng susunod na buwan, saka humingi ng paumanhin at umalis. Nagpasya ring umalis si Celeste, at bago siya umuwi ay nagpasalamat muna siya kay Severin. Tumango si Severin bilang tugon habang pinapanood silang umalis. Muli siyang nagtungo sa training room nang may tumawag sa kanya. May tinig na nagtatanong kung naroon si Severin. Tumingin siya at nakita niya si Lesion kasama ang mga Peakmaster ng unang 5 bundok na nakalutang sa himpapawid sa labas ng Pearlite Island. Agad siyang napasimangot dahil hindi niya gusto si Lesion matapos ang mapagmataas nitong pagtrato sa kanya noon. Ang unang pumasok sa isip ni Severin ay baliwalain sila, ngunit may isa pang tinig na tumawag sa kanya. Ipinakilala ng tinig ang sarili bilang si Miles at magalang na nagtanong kung maaari silang pumasok. Dumating si Miles kasama sina Daniela, Rowan, at Laika. Diretso silang lumipad patungo sa Pearlite Island nang hindi man lang tiningnan si Lesion at ang mga kasama nito. Dahil dito, wala nang nagawa si Severin kundi lapitan sila at alisin ang defensive formation ng Pearlite Island. Inanyayahan niya si Peakmaster Miles na pumasok. Bagamat una niyang binalak na baliwalain ang grupo ni Lesion, kinailangan niyang baguhin ang kanyang plano dahil sa pagdating ng grupo ni Miles. Sila ay mga Peakmaster ng sekta, at hindi magiging matalino ang ipahiya sila. Kaya inimbitahan din ni Severin ang grupo ni Lesion at sinabing pumasok na rin ang mga ito. Nang makita ni Miles na inimbitahan din ni Severin ang grupo ni Lesion, agad siyang humarap at padabog na nagsalita na mas mabuti pang iwan na lamang ang mga iyon sa labas. Sumang-ayon si Rowan at sinabi na muntik nang makialam ang matandang iyon sa laban ni Severin at mapahamak pa siya, kaya hindi raw dapat tinatanggap ang mga ganoong tao sa mismong pintuan niya. Nabahala at nainis ang grupo ni Lesion, at halatang nahiya ang kanilang mga mukha. Bilang pinuno, lumapit si Lesion at huminga ng malalim bago nagsalita na may pilit ng ngiti. Sinabi niyang isa lamang daw yung hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ni Leonel, ang pinakamainam daw na paraan upang magkakilala ang mga practitioner ay sa pamamagitan ng laban. Pinilit niyang ngumiti kahit halatang pilit ang kanyang pagiging palakaibigan kay Severin. Dahil nakuha ni Severin ang unang pwesto sa paligsahan ng sekta, naging disipulo ng Grundy Uno Sacred Land, at binigyan ng pagkakataong makapunta sa Midland, nais ng grupo ni Lesion na ayusin ang kanilang relasyon at alisin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mga tulad nila ay may hangarin na maging mga Royal Paragon, ngunit mahirap itong makamit dahil sa kakulangan ng yaman sa South Sky. Samantala, ang Midland ay may sapat na mga oportunidad na kanilang kailangan. Sinusuportahan noon ni Lesion at ng iba pa si Carl dahil nais nilang makapunta sa Midland at makapasok sa Grundy Uno Sacred Land para sa mas magagandang pagkakataon. Sa pagpunta nila sa Pearlite Island, umaasa silang maalis ang mga dating alitan nila kay Severin. Tahimik na sinabi ni Severin na sumama na lamang sila sa kanya.
Malamig na sumangot ang grupo ni Miles, ngunit pinigilan nila ang kanilang galit bilang paggalang kay Severin. Pagdating nila sa pangunahing bulwagan, inutusan si Emery na magdala ng mainit na tsaa. Tumingin si Severin sa grupo nila Sean at tinanong kung ano ang sadya nila roon. Naitanong yun bago pa man makainom ng tsaa sila Sean. Ibinaba niya ang tasa at nagsalita na may ngiti, at sinabing naroon siya upang linawin ang mga nakaraan nilang hindi pagkakaunawaan. Naglabas siya ng isang mabango na ikapitong antas na halamang gamot na may bahagyang kulay ube at iniabot ito kay Severin. Ipinaliwanag niyang nais niyang ialay iyon bilang regalo at iginiit na ang lahat ng nangyari noon ay pawang hindi pagkakaunawaan lamang. Isa-isa ring nag-abot ng kani-kanilang regalo sina Leonel at ang iba pang mga pinuno bilang paghingi ng paumanhin. Sinabi rin nilang lahat na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi napigilan ni Miles na patamaan sila at sinabi niyang nakakatawa na humihingi lamang sila ng tawad matapos manalo si Severin, at talagang wala raw silang hiya. Natawa ng bahagya si Laika at sinabing akala niya ay buong-buo ang suporta nila noon kay Carl, kaya't nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang kanilang panig. Umaasa ang grupo nila Sean na makakapunta sila ng tahimik sa Pearlite Island upang humingi ng tawad at muling makabuo ng maayos na ugnayan kay Severin. Hindi nila inasahan na naroon din pala ang grupo ni Miles. Ang matutulis na salita ni na Miles at Laika ay parang sampal sa kanilang mga mukha. Wala nang nagawa sila Sean kundi pilitin ang isang ngiti at sabihin na nagkamali lamang siya ng pag-unawa kay Severin at nagkaroon ng maling pasya noon. Hindi tiyak ni Severin kung ano ang tunay na pakay ng grupo nila Sean, kaya naramdaman niyang ang pinakamainam na gawin ay tanggapin ang kanilang mga iniaalok. Nagpasalamat siya sa kanilang kabutihang loob. Hindi niya palalagpasin ang isang pagkakataong kusa nang dumating sa kanya. Dahil sa pagtanggap ni Severin, bahagyang nakahinga ng maluwag ang lima at napabuntong hininga. Ipinakita nito na bukas si Severin sa pag-aayos ng kanilang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Kung maglalagay pa sila ng kaunting pagsisikap upang mapasaya si Severin, maaaring maabot pa nila ang pagkakataong makasama sila patungong Midland. Hindi na napigilan ni Sean ang yabang na umuusbong sa kanyang dibdib, kaya tumayo siya at nagtanong kung maaari raw ba siyang maging mapangahas at alamin kung may natitira pang pwesto sa 20 taong isasama ni Severin sa Midland. Dagdag pa niya na handa siyang magbayad ng malaking halaga kapalit ng isang pwesto para sa sarili niya. Kaagad namang sumingit ang isa pang pitmaster at nagpahayag na handa rin silang magbigay ng maraming yaman at espiritual na kayamanan kapalit ng pagkakataong makapasok sa Grundy 1 Sacred Land. Malamig na tumawa si Miles sa kanilang kawalang hiyaan. Sinabi niyang alam na niyang may nakatagong motibo ang mga ito sa pagpunta roon at malinaw na sinusuyo lamang nila si Severin upang makasama sila sa Midland. Tinuligsan niya sila Sean at tinanong kung karapat-dapat ba talaga itong magtanong ng ganoon. Hindi nakapagtataka ang galit ni Miles. Noon pa man, sinuportahan na nila si Severin gamit ang iba't ibang yaman, na umaasang may kapalit ang kanilang inilagak na tulong. Sa madaling salita, nais din ng grupo ni Miles na makuha ang pagkakataong makasama si Severin patungong Midland. Mas kaakit-akit iyon kaysa manatili lamang bilang karaniwang practitioner sa sekta. Kahit si Severin ay napasimangot ng malaman ang tunay na dahilan ng pagbisita ng grupo nila Sean. Ang Grundy 1 Sacred Land token na hawak niya ay nagpapahintulot sa 20 tao na sumama sa kanya patungong Midland, kung saan ang ilan ay magiging mga elite disciple at ang iba naman ay ordinaryong mga disipulo. Plano ni Severin na isama ang kanyang pamilya, kaya 13 pwesto na agad ang napuno. Nang ibigay pa ang 4 na pwesto sa grupo ni Miles, 3 pwesto na lamang ang natira. Hindi niya inakalang pag-iinteresan pa ng grupo ni Sean ang mga natitirang pwesto. Matapos ang maingat na pag-iisip, sumagot si Severin na kakaunti na lamang ang natitirang pwesto. Ipinaalala niyang ang kanyang mga asawa at malalapit na kaibigan sa Pearlite Island ay nakakuha na ng 13 pwesto. Ang hindi tuwirang pagtanggi ni Severin ay nagdulot ng pait sa damdamin ng grupo ni Sean, at napuno sila ng pagsisisi sa pagpabor nila noon kay Carl imbes na kay Severin. Nang mapagtanto nilang hindi na nila mahihikayat si Severin, nagpaalam na ang grupo ni Sean matapos ang kaunting usapan. Umupo si Miles sa kanyang upuan at sinulyapan ang papalayong mga figure.
Sinabi niyang mabuti na lamang at hindi na sila nagpilit. Pagkatapos ay tumingin si Severin kay Miles at tinanong kung ano naman ang sadya nilang lahat sa pagpunta roon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti si Miles. Narito kami para magtanong kung papayagan mo ba kaming sumama sa iyo papunta sa Grande Uno Sacred Land. Pareho ang layunin ng grupo ni Miles at ng grupo ni Sean. Ang Grande Uno Sacred Land ang may pinakamataas na kapangyarihan sa buong Midland, at kahit hindi sila maaaring maging elite o core disciples tulad ni Severin, mas mainam pa rin ang maging ordinaryong disipulo roon kaysa manatili lamang sa loob ng sekta. Mas maunlad ang Midland kumpara sa South Sky. Sa Midland, ang Royal Paragon ay itinuturing na pinaka-basic na antas, habang ang Supreme Paragons ang may kapangyarihan sa bawat sekta. May ilang sinaunang bloodlines at iba pang sacred lands pa nga na maaaring may semi-celestials. Matagal nang nasa ika-9 na antas ng Paragon sina Miles at ang iba pa at hindi pa rin sila makagawa ng breakthrough patungo sa Royal Paragon. Bihira, kung hindi man wala talaga, ang mga oportunidad sa South Sky. Ang paghihintay sa isang pagkakataong maaaring hindi na dumating ang tanging magagawa nila roon. Dahil dito, nais ng grupo ni Miles na sumama kay Severin papuntang Midland, kung saan maaari silang magsanay at magkaroon ng pag-asang makagawa ng breakthrough patungo sa Royal Paragon. Pagkatapos magsalita ni Miles, tumingin ng may pananabik ang iba pang Pickmasters kay Severin. Medyo natawa si Severin sa kanilang reaksyon. May plano na siya kung paano gagamitin ang token ng Grande Uno Sacred Land nang matanggap niya ito, at karapat-dapat namang suklian ng grupo ni Miles matapos ang tulong na ibinigay nila sa kanya noong torneo. Halimbawa, kung wala ang Enlightenment Stone na ibinigay ni Rowan, hindi sana naunawaan ni Severin ang asensya ng attainment, at hindi rin sana niya nabuo ang Chaotic Sword Shadow, ang killer move na tumalo kay Carl at nagbigay sa kanya ng unang pwesto. Plano na niyang imbitahan sila kahit hindi pa sila nagtatanong. Tiningnan niya ang mga mukha ni na Daniela at ng iba pa na puno ng pag-asa at natawa. Siyempre naman, masaya akong makasama kayong lahat sa Midland. Nagliwanag ang mga mukha ng lahat. Tumayo si Miles at nagpasalamat. Tama ka, Severin, masasamahan ka namin sa Midland. Iilan lamang ang mga bagay na kayang magpatuwa sa isang taong marami ng naranasan sa buhay, ngunit ang pagkakataong makapasok sa isang sacred land sa Midland at ang mataas na posibilidad na makagawa ng breakthrough patungo sa Royal Paragon ay tunay na nakakapagpasabik. Alam nilang lahat na ang mga umabot sa Royal Paragon ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Paragon, sa lakas man o sa haba ng buhay. Namula sa emosyon si Rowan ng ika-8 bundok. Magalang niyang pinagtagpo ang kanyang mga kamay at nangako na handa siyang lamusong sa dagat ng apoy para sa iyo matapos ang kabutihang ipinakita mo. Medyo matapang ang pangakong iyon, natatawang sabi ni Severin. Tumawa rin si Miles. Hindi naman. Ang pagsama sa iyo sa paglalakbay patungo sa Sacred Land ay isang minsan sa buhay na pagkakataon. Masaya kaming tutuparin ang anumang hilingin mo sa amin sa hinaharap. Dahil sa biglang pagiging seryoso ng kapaligiran, sinubukan ni Severin na pagaanan ang mood. Huwag kayong mag-alala, nandito lang tayo para magtulungan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kabanata 2210. Bagamat pinahahalagahan ang lakas sa laban sa mundo ng attainment, mas mahalaga ang pagkakaroon ng kapalit na pabor. Nang sinuportahan nila noon si Severin gamit ang iba't ibang yaman, ginawa nila iyon sa pag-asang magiging hinaharap na pinuno si Severin ng Grande Uno Sect. Hindi nila inasahan na makakamit ni Severin ang tagumpay sa torneo, at makukuha niya ang kota papuntang Midland at mabubuksan ang daan para makasama sila sa kanya. Sa normal na sitwasyon, kahit ang Pickmasters at Elders na nasa level 9 Paragon ay kailangang hiwalayan ang kanilang sarili sa sekta kung nais nilang magsanay sa Midland. Ngunit napakahirap maglakbay sa ganoong teritoryo para sa kanila dahil sa masalimuot na ugnayan ng lahat ng pangunahing puwersa. Doon, itinuturing ang mga Paragons bilang mid-tier forces, at ang mga Royal Paragons ang may pinaka-basic na impluensya. Dahil sa katiyakan at pahintulot ni Severin, nagkwentuhan ang mga Pickmasters kay Severin ng ilang sandali bago tuluyang magpaalam.
Napatingin siya ng hindi makapaniwala habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Hindi ko akalain na makukuha ko ang katapatan ng mga Pitmasters na ito, bulong ni Severin sa sarili. Ang paraan ng pakikipag-usap ng grupo ni Miles kanina ay nagpakita na handa silang isugal ang buhay at kaligtasan para sa kanya kapag nakapasok na sila sa Grundy Uno Sacred Land. Kampante si Severin na makakapag-akyat siya ng mabilis sa tulong ng mga level 9 Paragons. Inilipat ni Severin ang tingin at pumasok sa training room. May kaunting higit sa isang buwan na lang bago siya pumasok sa Starry Sky Battlespace, kaya hindi niya kayang magpalampas sa paghahanda. Plano niyang ihanda muna ang ilang 6th grade pills para sa kanyang mga asawa, at pagkatapos ay mag-seclusion upang subukan ang breakthrough patungo sa level 2 Paragon. Kung magtagumpay siyang maging level 2 Paragon, mas mataas din ang kanyang tsansa sa Starry Sky Battlespace. Pagpasok niya sa practice room, agad na inihanda ni Severin ang furnace at sinimulan ang spiritual flame. Inilagay niya sa harap ang iba't ibang medicinal materials. Inilagay niya ang ikapitong antas na bulaklak na kilala bilang Quadripetalea, kasunod ang ikapitong antas na 10,000 taong gulang na Chalcedony. Ang mga materyales ay naglalabas ng matinding bango o malakas na liwanag. Karamihan sa kanila ay ibinigay sa kanya ng 9 na Pitmasters, at kabilang ang isa na ibinigay ng grupo ni Lesion. Kasama rin ang mga materyales na ibinigay ni Miles bilang suporta para sa torneo ng sekta. Sa kabuuan, 10 o higit pang mga napakahalagang materyales ang naipon. Pagkatapos ay latag ang mga ito, isinunod niya ang mga materyales para sa breakthrough pill. Nang maging likido ang mga halamang gamot, mabilis siyang gumawa ng ilang masalimuot na cells. Condense, utos niya, habang kinokonekta ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng furnace. Ilang sandali lang, sumabog ang furnace sa maliwanag na gintong liwanag, at tumaas ang napakabigat na takip habang lumilitaw ang 9 na Snow White pills. Itinaas ni Severin ang kamay at ligtas na inilagay ang mga pills. Ginawa niya ang mga ito para sa kanyang mga asawa, dahil nagbibigay ang mga ito ng pundasyon para sa mga Supreme Saints upang makagawa ng mas maayos na breakthrough patungo sa Paragon.